Mayaman ng Pilipinas noong Marcos Sr. So, yung mga Singapore na yan, Singapore, Macau, Hong Kong, wala yan. Sa atin, umuutang ang mga Asian country sa panahon ni Marcos Sr. Pero dahil nga po, siniraan ng mga Marcos, ng mga Aquino, Cojuangco, so, yun nga, di ba, na bumaba si Marcos Sr., naupo si Cory Aquino. Doon na po nag-umpisa na nalugmok sa kahirapan ang mga Pilipino. Isipin nyo ha, sa mga kabataan natin ngayon, ang Meralco, ang kuryente, ang tubig, ang petrol, pag-aari po yan ng gobyerno. Dinisenyo yan ng Marcos Sr. Lahat yan pag-aari ng gobyerno. Tubig, kuryente, petrol, stainless steel. Tayo po ang meron lamang stainless steel sa Asia. At sa atin po nag-aangkat ang mga ibang bansa. Pero ang ginawa ni Cory Aquino nung siya naupo? Dahil sa galing niya sa mga Marcos, binenta niya po lahat sa mga kamag-anak niya, sa mga Cojuangco halos. Di ba? Yan ang story. Pero hindi ko sinasabing hindi magnanakaw si Marcos Sr. Pero ang sinasabi ko, mas mayaman ang Pilipinas sa panahon ni Marcos Sr. May kurakot, pero mayaman ang Pilipinas. Nangunguna tayo, number 1 tayo ang inuutangan, sa atin nag-aangkat. Sa mga Pilipino, nakapangalan, sa gobyerno, ang tubig, ang kuryente, ang petrol, ang stainless steel. Maraming pag-aari ang gobyerno. Pero anong ginawa nga ni Cory? Binenta lahat. Sa San Miguel, sa mga Lopez, sa ano pa ba, yung sa mga kamag-anak niyang Cojuangco. O di ba? Doon tayo nalugmok. Hanggang sunod-sunod na yan, Marco, pagkatapos ni sunod-sunod na po yung paglagapak natin. Cory Aquino, Ramos, Arroyo, sino pa ba? Estrada, Pinoy, Duterte, nalugmok tayo. Wala naman tayong utang sa panahon ni Marcos Sr. Wala tayong utang. Bagkus tayo ang inuutangan. Tayo ang inuutangan ng ibang bansa. Eh, what to do? Yan yung nakatadhana ba sa Pilipinas. Kaya that time, mababa ang singil sa tubig, sa kuryente, dahil nga pag-aari po ng gobyerno. Sa atin yun, sa ating mga Pilipino.